Ano? Yan. Meron ba? Meron po. Pwede pong i-check po muna natin yung mga magsasalita kung okay po yung inyong audio. Sige po. Kay Sister Levy, okay po ba? Sound check po. Opo. Okay po. Thank you. Ate Edith, sound check. Hello po. Good evening sa lahat. Okay, thank you po. Si Brother Danny. Hello po, good evening po. Okay po ba? Hello? Si Ate Ana Reyes. Hello po. Okay na po, Tito Dan. Rinig po. Good evening. Thank you po. Si Teacher Pete Agnes. Good evening po. God bless po. Good evening. Thank you po. Si Tita Eden po. Pwede sound check po. Sound check. Good evening. Merry Christmas. Thank you. And Pastor Joe, Bishop. Good evening. Good evening to everyone. Good evening. Magandang gabi. Pwede na po tayong ready na po ang lahat. Patapos yung bagong t-shirt na po. Yung blue. Ha? Yung Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin at po sa ating papuri sa Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na binigay mo po sa amin para muli po Lord ay magkaatipon kami at makapanalangin kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan at tulungan mo po Lord na ikaw lang ang mapaliguran sa aming mga buhay, sa aming gagawing pag-awit para sa iyo, O God. Maraming salamat po Lord sa gabing ito. Purihin ka Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala ng Diyos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos.
Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka po naming pupurihin at sasambahin, O God. Thank you for your grace, for your mercy, for the true blood. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we stand. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. And now by your grace we come. Now by your grace we come. Thank you, Lord. Only by your grace and mercies, Lord, nakakatayo po kami sa iyong harapan, nakakapanalangin kami at nakakapagpuri at na isasagawa namin yung mga gusto mong gawin namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa gabing ito, O Lord, na aming pagtitipon-tipon muli para makapanalangin sa iyo. Thank you so much, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi sa atin lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon dahil kung hindi sa kanyang biyaya at awa ay wala po tayo ngayon dito. Amen? So, sa tingin ko, yung kinanta natin kanina ay lubhang makatotohanan sa ating panahon. Kahit lalo po sa mga senior na kagaya ko na nakaranas na ng mahaba-habang buhay ay totoo yung biyaya at awa ng Diyos. Dahil karamihan sa mga tao ay wala silang karapatan na tumanggap ng mabuti sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng kanyang kabutihan, ng pag-asa at ng magagandang bagay sa mga tao. Kaya yun ang kanyang biyaya. At ang awa naman ay salamat sa Diyos, hindi pa tayo nahusgahan at pinarusahan. Pagamat marami tayong pagkukulang at marami tayong nagawang mali, hindi niya tayo hinuhusgahan. Nananatili siya na naghihintay sa ating totoong pagbabago. Ngayong gabi ay gusto kong buksan sa inyo ang isang tanong na nasagot ko na rin siguro ito nung ako'y bata pa sa pananampalataya dahil ito yung tanong ko palagi eh.
Paano kung alam mo na ang iyong panalangin ay sasagutin? Anong gagawin mo? What will you do if you know that your prayers will be answered? Ano kayang response mo dyan sa katotohanan na yan na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin? Anong gagawin mo? Dadamihan mo ba ang iyong pananalangin? Lagi ka bang mananalangin? Lalakihan mo ba ang iyong pananalangin? Anong gagawin mo pag alam mong sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong ipapanalangin? Now, let's talk about the prerogatives of God. Kasi yung doon sa Romans chapter 9, hindi ko po na ibigay sa inyo yung teksto, pero yung buong Romans chapter 9 ay pinag-uusapan doon yung prerogatives of God. Ibig sabihin ng prerogative, yung kasaklawan ng Diyos. Yung siya lang ang may gusto magpapasya at meron dahilan. Yan. Dahil siya yung Diyos eh. So, isa sana sinabi ni Apostle Paul doon, magiging mabiyaya at magiging maawain ng Diyos kung sino ang gusto niyang bigyan ng awa. Tapos nasabi rin ni Paul na sino ka tao na magtatanong, bakit mo ginagawa yan o Diyos? Dahil ang Diyos talaga ang may kapasyahan sa lahat ng bagay. Ibibigay niya sa gusto niyang ibigyan, ipagkakait niya sa gusto niyang ipagkait, at walang pwede magtanong sa kanya. So, sabi ko sa sarili ko habang iniisip ko yung mga sinabi ng Apostol San Pablo, di pala dapat passive lang tayo sa ating pananalangin. Kasi hindi naman pala tayo magpapasya. Ang Diyos pala ang magpapasya kung magbibigay siya o hindi eh. O, kagaya nung gusto natin na ang ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Tapos yung kilala nating tao na hindi naman karapat dapat tumanggap sa Diyos, tumatanggap din dahil ito nga ay base sa kapasyahan ng Diyos. He will have mercy to whom He wants to give mercy. At ipagkakaloob niya yung pagpapala kahit yung tao ay hindi karapat-dapat. Sino tayo para i-question ng Diyos doon? So parang doon wala tayong magagawa eh. Pero wag po ninyong kakalimutan, ang Diyos ay nakatali din sa kanyang mga salita. He is bound to fulfill His words. Kaya tayo na nakakaalam ng salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako, yun ang ginagamit natin. Upang sa ganon, yung ating pananalangin ay na-back upan ng pananampalataya, yung kanyang salita. Na parang sinasabi nating, Lord, sinabi niyo po na sino man lalapit sa inyo, hindi niyo itataboy. At ano man ang sasabihin namin, kung may pananampalataya kami, ay matatanggap namin. So meron tayong basihan bakit tayo dumadalangin. Hindi ho dahil sa ang Diyos lang ang nagpapasya ng lahat ng bagay. Siguro, kaya siya ang dapat magpasya kasi alam niya mas makakabuti sa atin. Tayo, hindi natin alam eh, di ba? Hindi natin alam pag tinanggap natin yung maraming pagpapala, maliliko pala tayo na landas. Hindi natin alam yun eh. Pero ang Diyos alam niya yun. Alam niya yung ibibigay niya. Alam niya yung hindi niya ibibigay. So pagkatiwalaan natin siya doon. Ngayon, kung meron naman tayong idadalangin na ito ay tao sa puso natin at alam natin maluluwalhati siya, doon natin ginagamit yung kanyang salita. At sinasabi natin na sinabi mo, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan kay Kristo Jesus. O, di ba? Kino-quote natin yung mga salita ng Diyos, sinabi ng salita ng Diyos, na basihan ng ating paghingi sa Kanya. So, meron din palang karunungan, yung tayo ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Hindi dahil sa pwede niya ipagkaloob yung kahit hindi natin hingin. Pero pag humihingi tayo sa Kanya na may pananampalataya, ang ganda ng nagiging resulta. Natutuwa tayo kapag nakikita natin na nagkakatotoo yung laman ng ating panalangin, di ba? Na ano tayo, na motivate tayo lalo na lumapit sa Kanya, which is God's intention to make us close to Him, maging malapit tayo sa Kanya. So, pagpapalain niya rin yung ating mga sinasabi na nakabase sa pangako niya sa kanyang salita at hindi niya tayo bibiguin. Pero ngayon, tingnan natin, kasi yung tanong ko kanina anong gagawin mo? What will you do if you know that your prayers will be answered?
Dito sa Matthew chapter 6, verse 7 and 8, ito sabi ng Panginoon Jesus, "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him." O ito, formula pa rin ito eh. Di ba? Idagdag ko lang ito doon sa sinasabi ko sa inyo kanina na mula sa salita ng Diyos. Halimbawa, yung sinasabi ng Panginoon na tungkol sa what you sow is what you will reap. Di ba? Sowing and reaping principle. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Kung hindi ka nananalangin, ano yung hinihintay mo? Di ba? May paraan ang Diyos na biyayaan tayo kahit wala tayong ginagawa. Pero minsan, kailangan natin ipakita yung pananalig natin sa Kanya. So, kailangan magtanim tayo. Anong tinatanim natin? Sa spiritual. What you sow in the spirit, you will reap in the spirit. So, nagtatanim tayo sa panalangin. At umaanat tayo ng katiyakan at assurance sa ating puso. Hindi tayo natatakot kung anong mangyayari sa susunod na araw kasi nanalangin tayo eh. Hindi tayo natatakot sa buhay ng ating mga anak kasi pinanalangin natin sila eh. Di po ba? So, nagsusow tayo and then we will reap assurance and provisions of God. And then another thing is getting and giving. You don't get by getting. You get by giving. Pag magbibigay ka, tiyak bibigyan ka rin ng Diyos. Ito naman may kinalaman to sa relasyon natin sa ibang tao. Tinanong nga, ano ba ang best na mabibigay mo sa taong nasa buhay mo? Ang karamihan sinasabi, bigyan sila ng salapi o ng kanilang pangangailangan. Yun ba ang pinakamahalaga na maibibigay natin? Sa palagay ko, kayang takpan ng lahat ng yan ng panalangin. Kasi sa panalangin, hinihimok natin ang Diyos na ibigay yung totoong pangangailangan ng mga tao. Kaya ito yung outstanding truth eh. We say God knows what we need. Alam ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. You have the assurance of God's provision. Kasi alam niya yung ating totoong pangailangan. Minsan hindi natin nakikita yon. Minsan hindi natin alam kung ano yung pangailangan natin. Kaya nagkakabuhol-buhol yung ating panalangin kasi mukhang lito tayo eh. Pero ang Diyos alam niya yung ating totoong pangailangan. You just have to know and ask God for what you really need. Kung hindi mo alam ang kailangan mo, sa pananalangin, pagliliwanagin ng Diyos ang totoong pangailangan mo. Hindi yung nasa isip mo, hindi yung gusto mo, kundi yung kailangan mo, ipapakita sa iyo ng Panginoon. And God also wants you to mind others' needs and be a blessing to them. Yun ang maganda eh, na tuwing nanalangin tayo, hindi lang natin nalalaman ang ating pangailangan, nalalaman din natin ang totoong pangangailangan ng mga tao sa ating buhay. Di po ba? Ang ganda na, no? Kasi minsan nakikita natin, para silang malungkot dahil siguro wala silang makain. So, ginawa natin, nagbigay tayong ayuda. Ayun pala, hindi yun ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay yung presensya ng kanilang magulang na wala sa piling nila. Ikaw ay may edad na pwede kang maging magulang para sa kanila. Ikaw pala yung kailangan, hindi pala yung ayuda mo, di ba? So ang galing ng Panginoon eh, when we come to Him, binibigyan niya tayo ng tamang understanding at liwanag para makita natin ang pangangailangan ng ating kapwa. So, God also wants to mind others' needs and be a blessing to others. Yun ang dahilan kaya tayo nagpipray eh. Pero ang tanong, alam ba natin ang pangangailangan ng mga tao nasa buhay natin? Ating asawa, ang ating mga anak. Alam ba natin ang pangangailangan nilang tunay? So, kinakailangan, isama din natin yun sa ating pasanin na panalangin sa kanila. Na makita natin yung kanilang totoong pangangailangan at maipanalangin natin. You contribute greatly to others if you pray for them. Ayuda ba makakatulong sa kanila? Siguro makakatulong. Pera, makakatulong. Mga iba-ibang klase ng assistance, makakatulong. Pero ang great contribution mo talaga ay yung ipinanalangin mo itong mga tao sa buhay mo. Mga kakilala mo, kakonek mo, o mga nakita mo na
matindi ang pinagdadaanan. Bakit? Because God will not ignore compassion and generosity. Alam niyo, pag nag-uumpisa tayong manalangin para sa pangangailangan ng iba, binubuhay ng Diyos yung compassion sa atin. O nagiging mas mapag-ibig, mas mapagpaibig tayo. Pasensya na kayo, hirap na ako magtagalog. Nasanay ako sa Ilocano eh. Okay. Gustong-gusto ng Diyos na maramdaman natin yung gaya ng pagmamahal niya, yung compassion niya sa tao. So nangyayari yan pag nananalangin tayo eh. At ito yung ating great contribution sa buhay ng mga tao. You will grow so much in prayer when you pray for others. Ayan. Diyan ako naniniwala na kaya napakahalaga yung may time din na kahit kayo mag-asawa ay nananalangin. You also pray for the needs of others. Yung concern para sa ibang mga tao, banggitin mo rin sa panalangin kasi yun ay nakakapagpalago ng iyong kaluluwa. Yung iyong spiritualidad sa akin tingin ay nakabase sa compassion mo at generosity mo na nag-uumpisa sa pananalangin ng iba, yung mga tao sa buhay. It's a test of your character. Doon tayo minsan kaya sabi ng Panginoon, pray for those who persecute you and misuse you and bless those who curse you. Di ba? Yun ang sabi ng ating Panginoon. Pero pag hindi natin sila binabanggit sa ating panalangin, it's a test of our character. Iba pala yung ating pananaw sa pananalangin. Hindi kagaya ng ating Panginoon na pinanalangin niya kahit yung mga umuusig sa kanya at nagdala sa kanya sa krus. Sinasabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Doon tayo natitest sa ating spiritualidad saka sa ating pagkatao. Yung pananalangin natin sa iba. Okay? So, hindi natin alam minsan kung saan nanggagaling ang mga tao. Kaya ang Diyos naunawaan niya eh. Kasi hindi natin nakikita yung pinanggagalingan ng tao pero Diyos nakikita niya eh. Kaya siguro siya compassionate, kaya siguro siya merciful. Tayo hindi. Pumapalag tayo, nagre-retaliate tayo. O, di ba? Ganon tayo kasi hindi natin pinagpipray yung mga tao na yun na maaaring kinaiinisan natin o nagkulang sa atin, di ba? Hindi natin sila pinapanalangin kaya yung ating negatibong pakiramdam ay nananatili sa ating puso hanggang ngayon. So, yan ang ibig sabihin ng ating alam ng Diyos yung ating pangailangan. Kailangan din natin na ma-deliver tayo. Kailangan natin na maging malaya tayo sa mga bagay na nagpapahirap ng ating kalooban. Ayan sa pamamagitan ng pananalangin natin sa mga tao. Panalangin natin sa mga pangangailangan ng mga tao sa buhay natin. At ang panghuli, we have so many reasons to pray continuously. Kaya nakakatuwa ang ating church, meron siyang corporate prayer meeting. Sana lahat ng mga miyembro ay makadalo, lalo sa huling Biyernes ng ating pananalangin. Dahil kailangan ng church yan eh. Ang paglago ng isang iglesia ay nakabase doon sa kanyang espiritualidad. At ang pananalangin ay bumubuo ng espiritualidad ng isang iglesia. Hindi po siya isang palatuntunan lang o isang event o isang pagtitipon. Siya ay lumilikha ng espiritualidad ng iglesia. So we get to grow in the faith. When we pray corporately, when we pray together, when we pray for each other, we grow in the faith. Oo, ang Diyos na nagpapakita nun. Kasi siyempre, ano ba ang pinaka close tayo na activity sa Diyos? Ano ba? Siyempre, yung kapag tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Hindi yung pagpunta sa church, we make ourselves present sa simbahan, akala natin naging close na tayo kay Lord. Hindi yun eh. Yun lang ay bunga ng ating pagiging close. Hindi tayo nagsisimba para maging close sa Diyos. Close tayo sa Diyos, kaya tayo nagsisimba. So, hindi tayo nag-offer ng ating gifts and tithes para masabing tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa Diyos, kaya natin ginagawa yun. Di ba? Resulta lang yung mga yun. Pero hindi sila yung dahilan. Ang tunay na dahilan ay yung pakikipagniig natin sa Diyos. Yung palagian nating
daupang palad sa ating mga kasama sa pananalangin. At yung pananagumpay natin sa lahat ng mga pagsubok ng ating buhay, dala ng ating pananalangin. We contribute a lot in the lives of others. And the last one is we experience the miracle working power of God. Ang sarap yung kanina iniisip ko yung, Lord, ano ba yung mga prayers ko na hindi mo pa sinasagot? So, binalikan ko yung listahan ko. Nagsusulat din ako eh. Alam nyo, sinagot na pala ng Panginoon. Sinagot niya in a miraculous way. Hindi ko inaasahan yung mga paraan na ginawa ng Diyos, yung mga nilagay niya ng mga possibilities and opportunities. Natapos na pala. So ngayon, parang blanco na naman yung listahan ko ng aking mga request. Kasi nasagot na pala lahat yung aking niline up na mga request noon sa Panginoon. Siguro hindi lang ganun ka direct na, Lord, bigyan mo akong pagkain. Tapos may pagkain na sa harap mo. Hindi mo siguro ganun. Maraming avenues ang ginamit ng Diyos at saka maraming paraan para humantong sa ganun na may kakainin ka. Nakakatuwa. Napakasarap ng pananalig natin sa Panginoon sa panalangin. Nakapikit ka hanggang makatulog ka. Magpipray ka eh. Pero ang maganda, outstanding dyan, God knows your needs. Alam niya lahat ng iyong pangailangan. Handa siya na tugunan ang pangangailangan na yan pag tayo ay lumapit sa Kanya sa pananalangin. So, meron tayong dahilan para tuloy-tuloy tayong manalangin. Alam niya yung ating kailangan. At we contribute a lot to others when we pray for them. So, hindi tayo nagsasawa na ipanalangin ng mga tao sa buhay natin dahil alam natin yun ang ating great contribution para sa kanilang kaluluwa. Maraming salamat po. Magandang gabi sa ating lahat. Sige po, tayo po ay magpatuloy sa gabi ito. Magsisimula po tayo sa panalangin, lalong-lalo na po sa ating kagalingan sa physical at sa ating mga spiritual. Lord, salamat po sa gabi ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo at pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Salamat po sa biyaya at grasya na ngayong gabi, Panginoon, nakatayo kami sa iyong banal na harapan upang papurihan ka po, Panginoon. Panginoon, bago po namin simulan ang aming panalangin, linisin niyo po kami nang kami po ay makaharap sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na inyong pinagkakaluhod sa amin, Panginoon. Lalong-lalo na po, Lord, ngayong gabi ito, nilalapit namin sa inyo ang mga taong may karamdaman, Panginoon. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, Lord God. Ang dami pong nagkakasakit, bawat pamilya, Panginoon, mga member ng aming simbahan. Lord, nilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. Ipuin niyo po sila sa iyong banal na kamay, Panginoon. Ipadanas niyo po sa kanila ang kagalingan, Lord God. Marami po ngayon mga members ang may sakit, Panginoon. Dinadalangin po namin sila, Lord God, na mapagaling po agad sila. Lalong-lalo na po yung mga batang maliliit, Panginoon. Usong-uso po ngayon ang sipon, lagnat, tubo, Lord God. Kahit man po ito ay napapanahon, dinadalangin po namin na mapabilis po ng agaran ang aming pagaling, Lord God. Lord, lalong-lalo na po ang nalaman namin ngayon yung pamilya ni John Cardosa, Panginoon. After ni John, 2 anak niya, ngayon ay si Brixie naman, Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang pamilyang yan, Panginoon. Dinadalangin po namin sila na nawa ay maramdaman nila ang saya sa puso kahit na may mga pagsubok, Lord God. Nagpapasalamat po kami dahil nananatili sila, Panginoon, bagamat sunod-sunod yung pagsubok para sa kanilang pamilya. Lord God, ang aming mga pamilya, Panginoon, inaabot po namin sila sa panalangin, Lord God.
Nawa po, Lord, ang mga pagsubok, ang mga sakit na aming nararanasan, ay maging daan ito upang lalo kami magtiwala sa iyong banal na harapan. Na ikaw po lang, Lord, ang tunay at dakila na magpapagaling ng mga bansa. Wala po kaming magagawa kung ito po ay hindi mo kalooban. Pagkus nagtitiwala po kami na ikaw po lahat ang magbibigay sa aming Panginoon ng kagalingan. Salamat po muli, Panginoon. Lahat po ng kapurihan, Panginoon, sa gabi nito. Namin po ibinabalik sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo sa amin upang makalapit sa inyo. Alam po namin na hindi kayo nagkukulang sa provision sa amin, Panginoong Diyos, hindi lang sa inyong mga anak, kundi sa mga tao, Panginoon, upang makita nila ang kabutihan mo at sila ay lumapit sa inyo. Una sa lahat, pinapanalangin po namin ang financial status ng aming bansa, Panginoong Diyos. Kayo po ang bukod tanging nakakaalam ng kalagayan ng aming financial, Panginoong Diyos. Dalangin namin ang mga namumuno sa amin na bigyan nyo ng sapat na wisdom, Panginoong Diyos, paano po paiikutin ang mga pera na napoproduce ng aming bansa, Panginoong Diyos. Nawa maiwasan yung pag-corrupt sa bawat kinikita ng aming bansa. Alam kong embedded na ito sa aming sistema, Panginoong Diyos, pero wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Sa lahat ng mga programa na naiisip nila para po sa ikabubuhay ng mga mamamayan, Panginoong Diyos, dalangin ko na kayo po ang magbigay ng wisdom sa bawat nangunguna dito upang magtuloy-tuloy ang flow ng aming financial blessing sa aming bansa, Panginoong Diyos. Ganon din, Ama, sa bawat individual, kayo po ang patuloy na pinupuri namin dahil kayo nagpo-provide ng mga pagkakakitaan ng bawat isa, lalo na sa inyong mga anak. At sa amin, Panginoong Diyos, dalangin namin na hindi lang yung pagkamkamp, Lord, or yung pagkuha ng blessing ninyo ang aming maisaisip, kundi ang paano namin ito magagamit pa rin sa inyong ikaluluwalhati, Panginoong Diyos. Turuan mo kami na paano namin pagaganahin ang aming financial matter, Lord God, para po mas lalong maging maibigay namin ang papuri sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat dahil patuloy kayong tapat sa aming bansa sa kabila ng bagay na kami ay nakakalimot, sa bagay na kami ay nagiging madamot, Panginoong Diyos, pero nandun pa rin ang kamay mo na umaabot sa amin financially, Lord God. Hindi mo kami pinababayaan, hindi ka nagkulang kahit minsan, Panginoong Diyos. At sa bagay na yan, bukod tangi na kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil napakadakila mo at napakatapat sa iyong mga pangako. Ama, ano man ang aming problema financially, inilalagay namin sa inyong makapangyarihang kamay. At kayo po ang inaasahan namin nakikilos dito. Kayo pong magbibigay ng karunungan, papaano namin paikutin ang mga bagay na ito, Panginoon, upang lalong maging sagana ang aming bansa at sa aming mga individual na Kristiyano, nawa matuto kami, Panginoong Diyos, na maging daluyan ng pagpapalang ito na hindi lang sa aming pangsariling kapakanan magamit ang mga financial na blessing na binibigay mo, kundi maiabot din namin ito sa mga taong nangangailangan upang maipalaganap pa ang inyong salita. Salamat po, Panginoong Diyos, dahil dakila ka. Salamat, Ama, dahil napakabuti mo at tapat sa amin lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ama, tuloy-tuloy po kami, Lord God, na nakikipag-ugnay, Panginoon God, sa mga panalangin ng aming mga kapatiran, Panginoon. Hindi lang dito sa aming bansa, kundi sa bansang nasa labas, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon. Yes. Tuloy-tuloy ang pagkakilala namin sa inyo, Panginoon, bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa iyo lamang nagmumula lahat ng mga panalangin na
tutupad at tutugon, Panginoon, dahil kayo makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Muli, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa, Lord God, lokal man o national, Panginoon, ang pangkahalatan. Pinadalangin namin, Panginoon, ang pangunguna ng aming Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sa kanyang pamumuno, Panginoon, sa kanyang bilang niluklok nyo, bilang pinuno ng aming bansa, O God. Dalangin po namin ang inyong katalinuhan at lahat ng pangyarihan, Panginoon God, na binigay niyo po sa kanya, Panginoon, para pangunahan ng aming bansa, Panginoon. Dalangin namin na lagi siyang nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting kalusugan, at ang wisdom, Panginoon, na binigay niyo po sa kanya sa kanyang pamumuno ay maisa katuparan niya, Panginoon, kanyang pangako na pangunahan ng aming bansa, Panginoon God, laban sa kapayapaan, sa financial establishment, Panginoon God, ng aming bansa. At dalangin din namin, Panginoon, na iwasan niya, Panginoon God, na maging instrumento siya, Panginoon God, ng korupsyon o anumang bagay na hindi makakabuti sa aming bansa, Panginoon. Pangunahan niya ang kanyang mga gabinete, Panginoon God, with all wisdom, with all strength, with all authority, Panginoon, na sa lahat ng bagay ng kanilang pagdidesisyonan, Panginoon, ay para sa ikabubuti ng magandang serbisyo para sa mga mahihirap, sa mga lahat ng mga sektor ng aming bansa, Panginoon, mapa-financial man, mga businessmen o mga maralita, Panginoon, ay dalangin namin, Panginoon God, na maisakatuparan niya, Panginoon, kanyang mga adhikain, Panginoon God, na sinabi niya sa SONA, Panginoon, O God, mga nakaraang taon, buwan, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon God, ang aming Vice Presidente na si Sara Duterte, na patuloy niyang pamunuan ang kanyang posisyon, Panginoon God. Maging tapat siya sa kanyang tungkulin, maging tapat din siya sa pamunuan ng aming bansa, at hindi siya makagawa, Panginoon God, ng mga desisyon na magiging taliwas, Panginoon God, sa adhikain ng aming bansa at konstitusyon, Panginoon. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming Senate President, Panginoon, na si Francis Chis Escudero, Panginoon God, na patuloy din po siyang bigyan ng katatagan sa kanyang pamumuno, na pangunahan niya ang Senado, Panginoon God, na mabilis na mabigyan ng magandang mga batas ang aming bansa, Panginoon God, at maisakatuparan din, Panginoon, yung kanilang mga adhikain at mga tungkulin na mabusisi at mapaganda ang serbisyo ng Senado patungkol sa pagpagawa ng pagpaunlad ng batas ng aming bansa at konstitusyon, Panginoon. Dinadalangin din namin ang House of Representatives, ang mababang kapulungan na pinapangunahan ni Martin Romualdez, Panginoon. Bigyan niyo rin siya, Panginoon, ng katalinuhan at wisdom, Panginoon, nang gagaling sa inyo, Panginoon God, upang ang mga congressman, Panginoon, ay mapagkaisa niya at nabigyan din niya ng maayos na direktiba upang magkaroon ng tamang direksyon ng kanilang mga ginagawa at maiwasan na ang paggastos ng mga hindi yung paggastos ng kanilang mga pondo, Panginoon God, lalo na sa mga congressmen, mga governors, mga mayors at mga mabababang posisyon sa aming lipunan, Panginoon God, na makita nila ito at mabigyan ng justice o katarungan, Panginoon, yung mga dapat mabigyan ng katarungan, Panginoon, mula hindi lamang sa mga matataas kundi sa mabababang mga posisyon ng aming lipunan, Panginoon, O God. Dinadalangin din namin, Panginoon God, ang aming judiciary, Panginoon God, na patuloy din sila, Panginoon God, manindigan sa tama at maisakatuparan at
mabigyan ng tamang hatol, Panginoon, yung mga kaso na matagal nang nakabinbin at hindi pa nabibigyan ng resolusyon, Panginoon God. At yung mga nakapiit, Panginoon, ay mahatulan na rin sila at madinig ang kanilang kaso, Panginoon, nang hindi na sila tatagal, Panginoon, na nasa loob ng kulungan, lalo na yung mga walang sala, Panginoon God. Dinadalangin din namin, Panginoon God, ang business sector, Panginoon, ng aming bansa na magtulong-tulong din sila. Lahat ng mga business community ng Makati, mga business club ng mga ng Manila, ng Quezon City, Panginoon, iba pang mga munisipyo, Panginoon, ay maging concern sila, Panginoon God, sa patuloy na contribution nila, Panginoon, para mapababa at mabigyan din ng magandang presyo ng mga bilihin at matulungan din ng aming gobyerno, Panginoon. Dahil sila, Panginoon God, ang nakakariwasa sa kanilang mga business, Panginoon, ay hindi lamang dito sa Maynila, Panginoon, kundi sa mga probinsya at mga malalayong lugar, Panginoon, Lord God. Ganun din ang aming mga kapulisan at kasundaluhan, Panginoon God, na patuloy niyo po silang iingatan din sa kanilang mga tungkulin na ginagawa sa pagbabantay ng aming bansa, Panginoon, sa labas man ng aming bansa o nasa loob man, Panginoon, mapanatili nila ang kapayapaan at kaayusan ng aming bansa at mapigilan yung mga na magtatangka ng mali at humahamon, Panginoon God, sa pamunuan ng aming gobyerno, Panginoon. Nadalangin din namin, Lord God, na mabigyan din ng lunas, Panginoon, at atensyon ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, pati yung kanilang pamilya, habang sila ay wala sa kanilang pamilya, Panginoon, at naka-duty sa kanilang mga iba't ibang lugar na tinalaga sa kanila, ay mabigyan din sila, Panginoon God, ang kanilang pamilya ng tamang sustento, Panginoon God, upang patuloy din silang hindi mag-aalala sa kanilang pamilya, Panginoon. Dinadalangin din namin, Lord God, ang mga nagpapatrolya ng mga hukbong karagatan, Panginoon, sa West Philippine Sea at sa mga nasasakupang isla ng aming bansa, Panginoon, na nasa malayo man sila, Panginoon, ay abutin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo po sila ng comfort at tamang tugon sa panalangin na kanilang ang kaayusan din ng kanilang kalagayan habang sila ay wala sa kanilang pamilya at malayo dito sa aming bansa, Panginoon, ay dinadalangin namin na patuloy na yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, kanilang pagkain, tubig, ay magpatuloy na masuplayan sila doon, Panginoon, ng walang kadlangaw, God. Salamat pong muli, Panginoon God, at kayo, Panginoon, ang Diyos na nagkakalinga at patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon God. Ano po, Panginoon God, na aming dapat gawin, Panginoon, na maipakilala namin kayo, Panginoon, sa lahat. At sinabi niyo sa inyong salita, Panginoon God, blessed are the nation, Lord God, who knows you, Panginoon, at kumikilala sa inyo, Panginoon. Salamat pong muli, Panginoon God, sa panalangin ito, Panginoon. At hindi ito, Panginoon God, na sa ngayon lamang, Panginoon, kundi ito ay magtuloy-tuloy, Panginoon God, upang ang lahat, Panginoon God, ay manalig at humingi ng tulong sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang ang makakasagot sa lahat ng aming panalangin at wala nang iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon God, sa araw na to, sa gabing ito. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen po, amen. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga pamilya, ang aming mga, lalo na, Panginoon, ang mga tatay o ama ng tahanan. Diyos, alam namin na ikaw ang nagbigay ng magandang halimbawa sa amin.
na dapat naming kalingain at protektahan ang aming mga pamilya. Salamat Panginoon sa mga ama ng tahanan na patuloy na binibigyan nyo ng lakas upang sila ay makapagtrabaho ng maayos at dalayan namin Panginoon ng kanilang kaligtasan sa araw-araw ng kanilang buhay. Nawa Panginoon ay maging ligtas sila sa kanilang trabaho at sa kanilang pagpasok. Lalo't higit Panginoon ng kanilang kalusugan ay patuloy na ibigay mo o Panginoon. Gayon din ang mga nanay ng tahanan o Diyos, salamat sa kanilang mga buhay na patuloy na nagbibigay ng magandang halimbawa sa kanilang mga anak. Tunay o Diyos na hindi basta-basta ang kanilang tungkulin bilang mga magulang. Dalayan ko Panginoon ng patuloy na pagbibigay sa kanila ng wisdom and knowledge kung paano nila ibabudget ang pera upang may magastos sa pang-araw-araw Panginoon. Dalayan ko rin ang kanilang spiritual na kalagayan, patatagin mo po sila Panginoon ng mga nanay. At dalayan ko ang kanilang relasyon din Panginoon sa kanilang bawat asawa ay maging maganda ito o Diyos at ito'y patuloy na yumabong at magmahalan dahil ito Panginoon ang magiging gabay ng kanilang mga anak o Diyos upang lalo pa silang magtagal at maging maganda at maging masaya ang kanilang pamilya. Salamat o Diyos sa aming mga anak na patuloy na ibinigay mo sa amin. Dalayan ko Panginoon na sila'y mga maging mabuting mga anak, maging masunurin sa kanilang mga magulang dahil meron tong kalakip na pangako Panginoon sa kanilang pagsunod. Ito ay igalang nila ang kanilang ama at ina dahil ito po ang iyong utos na may kalakip na pangako. Ito po ay bibigyan mo kami ng kaginawan at dalawig ang aming mga buhay dito sa lupa. Salamat o Diyos sa mga pangakong ito. Naway makita ng mga anak ito, Panginoon, at ma-realize nila na ang mahalaga o Diyos ang paggalang at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Bagamat sila ay nagkaroon na rin ng mga pamilya, dalayan Panginoon na hindi ito maging hadlang upang lalo pa nilang pag-ibayuin ang pagtulong sa kanilang mga parents, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, ay nagbibigay ng magandang halimbawa rin sa kanilang magiging mga anak. Salamat o Diyos sa bawat mga anak na nakakilala rin sa Panginoong Yesus na naging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Nawa Panginoon ay maging matapang din sila sa pagbabahagi ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Gamitin mo ang aming mga anak na lalo pa na pag-ibayuin nila at maging matatag sila sa kanilang buhay Kristiyano. Diyos, alam namin ang lahat ng mga nangyayari sa aming mga anak, Panginoon, ay hindi lingid sa iyo at dalayan ko, Panginoon, na sila'y maging matatag sa kanilang mga pananampalataya. Dalayan ko, Diyos, ang aming mga kamag-anak din kung saan ay hindi namin sila nakikita. Nawa, Panginoon, ay nasa mabuti silang kalagayan. Mga kaibigan namin, mga kasama namin sa trabaho na hindi pa namin nasisharean, Panginoon, ng kaligtasan. At nawa, Panginoon, na hindi maging huli ang lahat. Nawa ay bigyan din namin sila ng panahon at ibahagi na sa kanila ang napaka mahalagang malaman nila na mayroon pang pag-asa sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang buhay. Diyos, alam namin na ito po, Panginoon, ay
hindi nalilingid sa inyo. Nawa, Panginoon, ay maging tapat kami at maging handa sa anumang mga relasyon sa ibang mga tao. Nahigit sa lahat, Panginoon, ito po ang magiging paraan din upang maging kaibigan namin sila, maging kapatiran namin sila. Ikaw nawa, Panginoon, ang magbigay sa amin ng lahat ng lakas, talino at karunungan. Dahil ikaw, Panginoon, ay hindi nagbabago sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Diyos, upang ilapit po sa inyo ang spiritual lives, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, aking pamilya, Panginoon. Patatagin mo po kami sa aming pananampalataya at patuloy mo po kaming gabayan at subaybayan, Panginoon, sa aming journey, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Ganon din naman, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo ang aming mga churchmates, Panginoon, ang mga miyembro po ng simbahang ito, Panginoon, ng CTJ Lagro, Panginoon, ang iyong patuloy na pagbibigay sa bawat isa ng kalakasan para, Panginoon, ay maging matatag kami sa anumang pagsubok, Panginoon, na darating sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na you allow things to happen, Panginoon, upang kami ay maging matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. Ano man, Panginoon, ang dumarating sa aming buhay, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Kaya nga, Panginoon, nilalapit ko po sa inyo na bigyan mo po kami ng spiritual strength, Panginoon, upang nang sa ganoon ay patuloy kaming maging malakas sa aming pananampalataya, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalakasan at bigyan mo po kami ng katalinuhan, Panginoon, upang ma-share, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, hindi lamang sa aming mga kasama sa bahay, hindi lamang sa aming mga kamag-anak o kaibigan, Panginoon, kundi sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha. I pray, Lord, that you continually bless us and guide us, Lord. Teach us, Panginoon, kung ano ang dapat namin gawin, Panginoon, upang ma-evangelize namin, upang ma-share namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo ang mga MRCP churches, so Lord, na ikaw ang patuloy na magpatnubay sa bawat church na ito, Panginoon. Bless the pastors, guide them, Lord, and continue to grant them wisdom and knowledge, Panginoon, so that they could be able to effectively evangelize your word, Panginoon, sa mga taong kanilang nakakasama, Panginoon. Nilalapit ko po sa inyo, Panginoon, ang mga ministry, Panginoon, sa CTJ, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan ng katalinuhan, Panginoon. Lalo na po sa MSM, Panginoon, na kung saan ako po ay nag-aaral, Diyos. Patnubayan mo po ako at ang mga iba pang mag-aaral na narito ngayon sa MSM, Panginoon, hindi lamang sa Lagro, kundi sa buong kapuluan, o Diyos. Dinadalangin ko po sa inyo si Pastor RJ, Panginoon, sa kanyang pamumuno bilang direktor, Panginoon, ng MSM. Lord, I pray for wisdom and knowledge na laging nawang sumakanya, Panginoon, at ganoon din sa mga estudyante, Panginoon. I also pray, Lord, sa mga pastors po ng CTJ, Lord, na patnubayan mo po sila, gabayan mo po sila sa kanilang ministry, Panginoon, lalo na po si Pastor Joe, si Bishop Joe, Panginoon. Bigyan mo po siya ng patuloy na kalakasan, Panginoon. Palawigin mo pa po ang kanyang buhay, Panginoon, upang nang sa ganoon ay patuloy mo pa siyang magamit, Panginoon, at patuloy mo pa siyang magamit sa pag-share ng inyong salita, Panginoon,
hindi lamang sa CTJ Lagro, kundi sa iba pang mga churches, Panginoon, MRCP churches, Panginoon, sa buong Pilipinas. Also pray for Pastora Olive, Diyos, ang kanyang pamumuno, Panginoon, sa hinahawakan niyang mga ministry, Panginoon. Si Pastor Jess, Pastor Ed, Panginoon, Pastor Lev, Pastora Froy, Panginoon, si Pastor Jerome, Panginoon, na patuloy mo po silang gamitin sa inyong ministry, Panginoon. Kung nasa ganon ay marami pang tao ang maligtas, O Diyos, at patuloy na kumilala sa inyo. Pagpalain mo po ang iba pang mga pastors na hindi ko nabanggit, Panginoon, na ikaw ang patuloy na gumabay at magbigay po sa kanila ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon. I also pray, Lord, sa mga iba pang mga sa mga lifeline, Lord, sa mga iba't ibang groups ng church, sa mga members po ng Herald Ministry, sa mga ushering, sa Joyland, Panginoon, sa cooking ministry na kung saan, Panginoon, ay ginagamit mo upang sa pagluluto, Panginoon, ng upang maging kalakasan, Panginoon, ng mga miyembro, Panginoon. Ganon din po ang music ministry, Panginoon. Patuloy po silang gamitin, mga dancers, Panginoon, maintenance, O Diyos, at iba pang mga ministry, Panginoon, sa o cell group, Panginoon, dito po sa CTJ. Lord, I also pray na patnubayan mo po ang iba't ibang lifeline ng aming church. Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan upang patuloy na maging aktibo, Panginoon, sa anumang gawain ng simbahan, Panginoon, ng Crossroads, ang mga moms, ang mga youth, Panginoon, ang mga unshakables, tropa, ang young adults, Panginoon, ang mga Malta, ang mga Kingsmen, Panginoon, at iba pang mga lifelines, Panginoon, ng simbahan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasan, Panginoon. Gawin mo pong aktibo ang aming mga buhay, physically, Panginoon, spiritually, emotionally, upang patuloy kaming makapaglingkod sa inyo, Panginoon, upang lalo kaming magamit, Panginoon, sa pag-spread ng inyong salita. Thank you, Lord Jesus. I also pray, Lord, for the church, Panginoon, church members as a whole, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan. Gabayan mo po kami, Panginoon, bilang mga miyembro ng CTJ, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kalakasang spiritual, emotional, Panginoon, physical, Panginoon, upang patuloy kaming mga maging modelo, Panginoon, na ibang tao. Nakikita sa amin ang iyong buhay, nakikita sa buhay namin, Panginoon, si Kristo, O Diyos. Salamat, Panginoon, at dinako mo kami sa simbahang ito upang patuloy, Panginoon, na maging malakas sa tulong, Panginoon, ng mga pastors na ginagamit mo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na mga miyembro, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon, at patuloy na magamit ninyo, Panginoon, sa ministry, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, at binibigay ko po sa inyong mga kamay lahat ng aming mga gagawin pa, ng aming gawain, Panginoon, sa CTJ sa nalalabing mga araw, Panginoon, ng 2024. I just pray, Lord, for your continual blessings and guidance and provision to each and every one of us. These things I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Lord. Binibigay po namin sa iyo patuloy ang papuri at pasasalamat at luwalhati, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa huling Friday, Panginoon, na kami ay iyong muling tinipon para po sa panalangin, sa mga concerns, O God, ng aming bansa, concern ng mga kapatiran namin, Panginoon, at ng iba't ibang outreaches. Father God, alam namin, O Diyos, na kayo po ay
24/7 na nakikinig sa amin. Kaya kami po ay ngayon pa lang ay nagpapasalamat na, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga tinugon mong panalangin sa buong taon, O God, at sa mga tutugunin mo pang panalangin. At kami ay nakikigalak sa lahat po ng mga kapatid namin na binigay niyo po yung kasagutan sa bawat panalangin nila, Panginoon. At patuloy kami, Lord God, na nagpapakumbaba sa inyong harapan para idulog, Lord God, lahat po ng aming mga panalangin. And we agree, Lord, and we agree for all the prayers that have been said, O God, para sa mga ministers namin, sa aming bansa, O God, and we know and we believe, Father, that one day you are going to answer all our prayers, Father. Thank you, Lord, and we enter your gates with thanksgiving in our hearts, Lord God. Thank you, Lord God, for this wonderful Friday that you have given us. Father, we praise and thank you, Lord, for our brethren na nag-celebrate ng kanilang mga anniversaries and birthdays, O God. We rejoice with them, Father God, sa mga nag-birthday. Alam namin, O Diyos, na meron kang magandang plano para sa kanila. Kaya mo sila dinagdagan ng isang taon para sa kanilang kaarawan at sa kanilang anibersaryo ng pagsasama. And we pray, Father, na patuloy na magamit nila ito, Panginoon, for your honor and for your glory. And continue, Lord, to give them the desire of their hearts, Lord God, as they celebrate their birthdays and anniversaries. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kapatid namin na ito at mga mag-asawa, Panginoon. At patuloy namin hinihiling, Lord God, na kayo po ang magbigkis sa kanila sa pagmamahal na nagmumula sa inyo, Panginoon. At patuloy na maging magandang halimbawa sila bilang mag-asawa sa kanilang mga anak, O God. Salamat po, Panginoon. At kami patuloy rin na nagpapasalamat, Lord God, sa aming lalapit na year-end service, Lord God. Salamat po. At hayaan mo, Lord, na sama-sama ka naming purihin at sambahin sa araw na iyan. Ihanda mo po ang aming mga puso sa pagsamba sa inyo, sa espiritu at katotohanan. Pagpalain niyo po, gaya po ng panalangin ni Manong Pete, Panginoon, patungkol sa mga ministers na iyong gagamitin. Continue, Lord, to bless them, strengthen them, and give them good health, Lord, on that day, O God, as they minister and as we minister to people, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, tinataas ko po, Panginoon, ang ang mga kahilingan, Panginoon, ng aming mga kapatid, bagamat sila ay nasa banig ng karamdaman, Panginoon, tulad po ng Tita Maming. Lord, tinataas po namin siya sa inyo, Lord. Masakit po ang kanyang tuhod at hindi po umepekto ang kanyang pamahid, Panginoon. But nothing is impossible with you, Father God. You are our great healer. You are our great physician, Father. And we praise and thank you, Lord, yung gagawin mong pagpapagaling kay Tita Mameng. Lord, continue, Lord, to touch yung kanyang tuhod, Panginoon, at kayo po ang patuloy na magpagaling sa kanya. By your stripes, she is healed in the name of Jesus. Continue to use the medicines, Lord God, or yung pamahid niya, Panginoon, as an instrument para po gumaling ang kanyang tuhod. Maraming salamat, Lord, and we claim your healing mercy and grace upon her, God. In Jesus' name. Let your will be done, Lord, sa buhay ng Tita Mameng. In Jesus' name. Ganon din po, hinihiling din po namin at pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan po ni Sister Mar Bayo patungkol sa kanyang pamilya. Lord, dalangin po niya na patuloy silang magkaroon ng pagkakaisa bilang pamilya, Panginoon, na patuloy na maging malapit sila sa inyo, Panginoon, bilang kanilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hiling din po niya na parati silang maging safe sa araw-araw na kanilang buhay at magkaroon sila ng magandang kalusugan at proteksyon din po, Panginoon. And continue also, Lord, na i-comfort mo sila, Panginoon, sa panahon na sila po ay nalulungkot at nagdadalang hati, O God. At ang bawat pamilya, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo ng kagalingan at kagalingan sa kanilang mga physical na
katawan, Panginoon, sa mga sumasakit nilang mga katawan, Panginoon, and continue, Lord, to bless them with wisdom that comes from you, Father God. At bigyan mo po sila ng malawak na pangunawa, especially, Lord, sa inyong salita. Patuloy na dalangin niya, Panginoon, na samahan niyo sila sa kanilang journey bilang isang Kristiyano, Panginoon. Ang kanilang buong angkan, ang kanilang buong pamilya ay patuloy na sumunod sa iyo, sumunod sa iyong salita, Panginoon, at patuloy na gamitin, Lord, sa pagbabahagi ng iyong salita. Maraming maraming salamat po, Panginoon, and we know and we believe that you have a wonderful plan for this clan and for this family, Lord. Let your will be done in their family, Lord God. In Jesus' name. Father, salamat po sa mga kasama namin dito, Panginoon, na nananalangin para sa concern ng bawat isa. Lord, lalo na po sa aming mga prayer warriors, salamat po sa kanilang buhay na itinalaga nila para manalangin sa concerns ng iba. And we know and we believe, Father God, na yung concern nila, Panginoon, ay mas nauna mo pang tugunin, Panginoon. Dahil yun po yung nais mo, Panginoon, na kami po ay manalangin para sa concern ng iba at kayo na po ang bahala sa concern ng personal concern ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po ang mga prayer warriors namin, anuman pong mga kahilingan meron sila, we pray, Father, that you will continue to grant the desire of their hearts, O God. Lord, we pray for our Pastor Joe Biray, Panginoon. Lord, we pray for your wisdom, knowledge, O God, that comes from you, Father God, na patuloy mong ipagkaloob sa kanya, kalakasan, kalusugan, Panginoon, sa araw-araw niyang buhay, especially, Lord, in sharing your word to others, O God, for the pastors na hinahawakan niyo, Panginoon. Continue to give him wisdom, Lord, that comes from you, Father God. Thank you, Lord, and continue to strengthen her every time he ministers to every churches, Lord God, here and even in provinces, Lord, in the name of Jesus. Ganon din po ang Pastor Jerome. We pray for your total healing, mercy, and grace to be upon him, Lord God. Magandang kalusugan and complete healing, Lord, to be upon him in the name of Jesus. Truly, Lord, nothing is impossible with you, Father God. And by your stripes, he is healed in the name of Jesus. Ganon din po ang Ate Janet, Panginoon. Continue to give her strength and good health, Lord God, every day of her life, Lord God, in the name of Jesus. Pastora Olive, Lord, continue to use her mightily sa mga ministry, Panginoon, that you have entrusted to her, Father, in the name of Jesus. Ganon din po ang Tito Ed, Lord, bless him and his wife, Lord God, Tita Fed, ng magandang kalusugan sa araw-araw nilang buhay. Ang Levi at Edwin, Lord, we pray that you will continue to give them favor, Lord God, in their jobs, Lord, and continue to give them wisdom, Lord, in every decision that they will make, oh God, in the name of Jesus. Tatay Fred din po, Panginoon, at ang Tita Amor, continue to give them good health every day of their life in Jesus' name. Ganun din po ang Brother Noli at Sister Nelia. Kailangan po namin anuman po ang kahilingan nila o desire ng kanilang puso. Continue to grant the desire of their hearts, Lord. Continue to give them good health, Lord God, and pour out your blessings upon them and their families. In the name of Jesus, ganun din po ang Sister Anna. Lord, we pray for your comfort to be upon her, O God, regarding, Lord, sa condition ng kanyang mga magulang. Lord, extend your holy hands upon her parents, oh God, in the name of Jesus. Lord, we pray for your mercy and grace to be upon Tita Presi and Tatay Luben, Lord God. And I pray, Father God, that you will continue to provide for all their needs, Lord God, from the medicines, oh God, at sa lahat po ng pangangailangan, Panginoon, kayo po ang mag-provide. For you are our great provider, Father God. And continue, Lord, na payapain niyo po sila, Panginoon, sa kondisyon na ito na meron sila. And Lord, if we're praying for a miracle, Lord God, but still, let your will be done in their lives, O God, in the name of Jesus. Mangyari po, Panginoon, ang iyong kalooban kay Tita Presi at kay Tatay Lubeng. Lord, we pray for your peace, Lord,
for the whole family, Lord God. Na ito po ay maging instrumento for them to be united and share love for one another, oh God, in the name of Jesus. Thank you so much, Lord, sa iyong gagawin sa pamilya ni ito, sa pangalan ni Jesus. Ganoon din po ang Sister Mary and si Nanay po nakasama namin dito sa prayer meeting na ito, Panginoon. Lalangin ko po, Panginoon, ang magandang kalusugan para kay Nanay, kay Sister Mary at sa kanyang mga anak. Sa pangalan ni Jesus, continue also to provide for all their needs, Lord. Sister Edith, Lord, karunungan, kalakasan din po, Panginoon, sa araw-araw niyang buhay and even sa work niya din po, Panginoon. Brother Danny, Lord, we pray for your favor to be upon him, Lord God, na patuloy siyang magkaroon ng mga marami pang clients, oh God, in the name of Jesus. Ganon din po ang Manong Pete, we pray for good health, Lord, sa kanya and continue to use the medicines that nag-iniinom niya, Panginoon, para siya po ay lumakas at gumaling sa pangalan ni Jesus. Lord, si Paula din po, pagpalain mo po siya sa lahat po ng mga decisions, sa lahat ng mga ginagawa niya sa pagtatrabaho niya, Panginoon. Continue to give her wisdom, Lord God, and continue, Lord, to bind their family with love that comes from you, Lord, in the name of Jesus. Manong Andy din po, continue to give him good health, Lord God, and kalakasan din po sa kanilang dalawa ni Sister Baby. Lord, anuman po ang kondisyon nila, Lord, I pray for your healing mercy and grace to be upon them. In Jesus' name, ang atin din po, pagpalain niyo din po siya and continue to use her mightily, Lord, sa ministry na ipinagkaloob mo sa kanya. Si Manang Dred din po, good health ang dalayan ko para sa kanya at kalakasan din po, Panginoon. Ang Tatay Bing, Lord, kalusugan at kalakasan din po ang dalayan ko para sa kanya. And continue, Lord, to use the medicines na iniinom niya, Panginoon, para maibsan, Panginoon, yung karamdaman niyang ito, O God. And let your will be done in the life of Manong Bing. Ang Tita Tess din po, Panginoon, salamat sa magandang kalusugan na patuloy mong binibigay sa kanya, Lord. Si Ruth at si Alan, anuman po ang kondisyon nila, Panginoon, I pray for your mercy and grace to be upon them, Lord God. And I pray, Father God, na kung sila man po ay nagpapa-laboratory test, we pray for a good result of every lab test na gagawin nila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Manang Lilia din po, Panginoon, we pray, Father God, na manatiling malusog ang kanyang pangangatawan, Panginoon, and continue to give her strength every day of her life, Lord, and her family din po, Panginoon. Ang kanyang anak, ang kanyang mga apo, sa pangalan ni Jesus. Lord, Sister Beng, Lord, we pray for strength, O God, every day para sa kanya. Si Brother Enrico, Lord, kalakasan at kalusugan ng dalayan ko para sa kanya, sa kanilang pamilya, O God. Sister Jeng, anuman po yung kahilingan niya, Lord, I pray that you will grant the desire of her heart, O God. O Lord, in Jesus' name. Sister Jewel, Panginoon, continue, Lord, to minister to her and continue, Lord, to comfort her every time, Panginoon, makakaranas po siya ng kalungkutan. Lord, we pray that your comfort will be upon her, O God, in the name of Jesus. And si Mabel din po, Panginoon, ang meron siyang mga kahilingan sa kanyang puso, Panginoon. Lord, I pray na manalangin ng buong pamilyang ito sa kalooban mo para sa kanilang pamilya. Sa pangalan ni Jesus, grant the desire of their hearts, Lord, in Jesus' name. Ganon din po ang Ivan, Che, Panginoon. Marami po silang mga trabaho, Lord God, and we pray na ma-meet nila ito, Panginoon, kahit itong matatapos na taon na ito, Panginoon. We pray for good health, strength for the whole family, Father God. Father, thank you so much, Lord God, for this time that you have gathered us together to pray for one another, Lord God. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na ito. And truly, Lord, kayo po ang may author nito, Panginoon. And Lord, we pray for every family that has been represented by my brothers and sister here. Father, tulad po ng sinabi ng aming Bishop, Lord God, sa kanyang mensahe, Panginoon, we pray, Lord, that we may experience your miracle working power, O God, sa darating na taong 2025. Father, we entrust everything to you. Kita nyo na po, Panginoon, ang aming kinabukasan, ang aming future, Panginoon.
and we will not worry about our future. For we know and we believe, Father God, that you are in control of it at kayo po ang may hawak ng aming kinabukasan. Kaya kami, Lord, ay magpapasalamat na ngayon pa lang, Panginoon, sa buong taon ng 2024 at ngayon pong pagpasok ng 2025. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na kami po ay sasamahan mong muli sa buong taon na ito, Panginoon. I pray, Father God, that your plans, Lord, ay mangyari sa bawat isa. Plans to prosper us, not to harm us. Plans to give us a hope and a future, Father. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord, sa magandang gagawin mo sa buhay ng mga kapatid ko na naririto. And we decree, Lord God, for families that have problems, Lord God, a broken relationship, Father God. Truly, you are the author of every relationship. And continue, Lord, na kayo po ang magbuo ng relasyon na ito sa mag-asawa, sa anak, sa ama, sa ina. Panginoon, mga relasyon na ito, Panginoon, kayo po ang muling magbuo nito, Panginoon, at patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, Lord God, na ito po ang maghari sa bawat tahanan, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang pagkakaunawaan, ang pagkakaisa, at higit sa lahat, ang pagpapatawaran, Panginoon. Dahil yun po yung purpose mo, Panginoon. Thank you for forgiving us, Father God, and for sending your only begotten Son for all of us, for us to be saved, Lord God. And thank you, Lord, for your forgiveness, Lord God. Thank you so much, Lord. We entrust everything to you, my brethren here inside Zoom and outside the Zoom, Father God. Thank you so much, Lord. At maingat ko na pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at luwalhati. Dahil karapat dapat po kayo, Panginoon. Salamat po, Ama. Mahal po namin kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Lord. Hallelujah. We praise your name. Thank you, Lord. Ama, dalangin po namin na sa pamamaalam namin sa 2024 na punong-puno ng pasasalamat sa inyo at sa pagharap namin sa 2025 na dalangin namin, Lord, na maging panalangin namin ang aming aawitin, na tulungan mo po, Lord, na i-lead mo po kami, Lord, sa tamang dapat naming gawin, O God. Na patuloy mo po kaming samahan at wag mo po kaming iiwan, Lord. Patuloy mo po kaming gabayan, bigyan ng katalinuhan at kalakasan sa bawat araw ng aming buhay. Thank you, God. Thank you, Lord. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my love. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction. Take your road.
Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord, all through my life. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Jesus. Hallelujah. Diyos amang nasa langit, lahat ng mga prayer item na nabanggit sa gabi ito, sa iyong awa at grasya, sa pakikipagbisa ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang katugunan at kutuparan ng aming mga ginito. Amen. Maraming salamat din. Alam po namin sa panahon itinakda mo, lahat po yun ay magkakaroon ng katugunan dahil mahal niyo po kami. Maraming salamat Ama na kami sinamahan sa taong 2024 sa mga challenges at magkudyari na kung saan napagtagumpayan namin dahil kasama po namin kayo. Amen. At sa pagsalubong po namin sa bagong taon, sa year 2025, patuloy kaming umaasa na patuloy niyo kaming sasamahan at sasalubungin namin may pag-asa at tagumpay ang bukas namin na harapin. Mga kapatid, pumasa inyo ang mayamang biyaya ng Diyos. Kalakip ang kanyang pag-ibig, kapayapaan at pag-ingat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Pakipray po si Tatay Ruel sa Longga, mga kapatid. Thank you. Sige po, let's pray for him. Yun na po. Pwede po mag-spend tayo ng oras. Brother Danny? Apo. Sige po, simulan niyo na po. Okay. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli, naalala namin, Panginoon, si Tatay Ruel Salonga. Dalangin namin, O Diyos, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy mo po siyang palakasin at pagalingin, Panginoon, ng kanyang katawang lupa. Salamat, O Diyos, at patuloy rin, Panginoon, na bigyan mo siya, Panginoon, ng inspirasyon, Panginoon. Dalangin ko na lalo pa siyang kumapit sa iyong mga pangako, O Diyos. Salamat at nakikita namin, Panginoon, na hindi siya bumibitaw sa kanyang pananampalataya. Na mas sigit ka, Panginoon, sa kanyang mga nararanasan ngayon. Diyos, salamat po sa kanyang buhay na patuloy na nagiging magandang halimbawa, Panginoon. Yung kanyang tatag, Panginoon, sa kanyang nararamdaman na sakit. At ito'y dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo siyang palakasin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na maging bumalik yung kanyang dating kalagayan, Panginoon. At nakita namin, Panginoon, ang kanyang pamamaga ng kanyang binti hanggang sa paa, Panginoon. Kapag ka sa kanya, Panginoon, bigyan mo pa po siya ng mahabang buhay, O Diyos. Salamat po, O Diyos, at nakita namin siya na patuloy na umaasa at patuloy na kumakapit sa iyo. Dinadalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Hindi po ba tayo mag-picture? Opo. Ayan. Iniintay kita, tita. Ay, Sige ako po. ba? Okay.
Teka lang po. Tita Nati, are you there? Ayan. Sige po. Let's look at the camera. And smile po. Big smile. And number 2. And last one, number 3. Okay, praise God. Yes po. Happy New Year, everyone. Merry Good Christmas and night. Happy Happy New Year New po Year. sa lahat. Thank you, Lady Han. God bless Praise everyone. God. Thank you. Sa lahat. Shalom. Happy New Year Happy po. New Year Kain po, nanay. Andiyan si nanay. Happy New Year. New Year po. Merry Christmas to everyone. Happy life. Happy Happy New life. Year. Happy. See you sa Sunday po. Happy See you birthday. Sunday po. Happy Gahan anniversary. niyo sa linggo, ha? God bless po. Gahan natin sa linggo. See God you bless all. po. Happy New Year. Advance. God bless. God bless everyone. And Merry Christmas in belated. God bless po. God bless po sa lahat. Thank you, Good night po. Pastora. Good night. Good night. Good night Night po. po. Happy New Bye, Year. everyone. Good night Kay po. Maming, good Maraming night. salamat po sa lahat. Salamat. Bye. From Cavite, with love. Ay, nasa Cavite ka pala? Opo, opo. Wow, dito sa Sorry. ako. See you tomorrow po. See you tomorrow. Kuya God bless po. God bless po sa lahat. Solid ministry.